characterize natin, no, yung pakikipaglaban niya sa against corruption as strongly negative and alarmist, lalong-lalo na po sa punto ng investor confidence and from a capitalist market perspective. At dahil itong usaping ito ay napaka-importante, lalong-lalo na ho sa nangyayaring krisis sa ating bansa, maganda pong malaman ninyo mismo sa isang eksperto sa ating ekonomiya ano ang kahihinatnan ng ating bansa sa gitna ng nangyayari sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat at naway makatulong ang kapihan sa inyong dagdag na kaalaman ngayong araw. Yes, Ka-Yvette, at bago natin pasimulan, pabayaan muna natin magpakilala ang ating napakagaling na guest panelist. Palakpakan naman po natin si Ma'am Cora Abilo. Good morning sa inyong lahat. I'm very happy to be here sa forum at sabi nga sa akin, hindi ko akalain na food vloggers pala ang aking mga audience ngayon and magandang pagkakataon nito na i-share ko sa inyo kung ano nalalaman ko tungkol sa ekonomiya at kung anong pwedeng mangyari pa. So, ang gagawin ko ngayon, actually bago ako mag-present, sabihin ko muna kung anong naging experience ko sa trabaho ko kasi nag-umpisa ako 1987 pa. Nung time na yun, actually hindi pala, 1989. Nung time na yun, kakaalis pa lang ni Marcos, President si Coria. Nung time na yun, naging stockbroker ako at stockbroker sa international stockbroking firm. So, buhat noon hanggang 2018 nung mag-retiro ako, binibenta ko na ang Pilipinas. Pero nung nag-umpisa ako, talagang hirap na hirap ako ibenta ang Pilipinas kasi at the time, ang laki pa ng problema. Diba? So, kahit bago na yung presidente, yung problema iniwan ng tatay ng presidente natin ngayon, ay napakalaki. We went into an IMF program. Hindi pa sa inyo, hindi pa pinapanganak na siguro. Zero ang foreign reserves natin. Wala tayong dolyar nun. Kaya hindi tayo makapag-import. Yung mga mansanas at saka ubas nun, tinitignan na lang namin sa litrato eh. Kasi hindi kami makabili. Walang imported items at the time. So, nagkaroon ng austerity measures. Talagang naghirap ang mga Pilipino. Maraming nawalan ng trabaho. At ang perang kinikita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Okay. Inutang ng tatay nga ni BBM, no? So anyway, it took 20 years. Okay? 20 years bago tayo makalabas sa IMF program. Ganun katagal. At ang talagang nagtaguyod nun, ang tumulong talaga para makalabas tayo doon ay ang mga OFWs. Kasi para makalabas tayo sa IMF program, kailangan mabayaran natin yung foreign debt. Eh kung walang dolyar, di ba, walang pambayad. So yung mga OFWs, dumami yan, dumami yung ating foreign reserves. Kaya over time, nakapagbayad tayo ng utang sa labas sa mga panyagang bangko. So ngayon, itong papakita ko sa inyo mga slides, parang babalik na naman tayo sa ganun. Kaya, nung mag-retire ako, sabi ko, gusto ko na lang manahimik. No? Kaya lang dahil nga hindi lumalabas yung katotohanan, nung marinig ko si Bibi Sara na nagsabi na yung kanyang budget na 5 billion, naging 15 billion, pero yung 10 billion hindi hawak, sabi ko, matindi pala ngayon ang corruption. So, nag-umpisa na ako ulit, tignan yung mga economic numbers, kasi dati hindi ko pinapansin eh. From 2018 up to 2023, the start of 2023, hindi ko pa masyadong alam ang mga nangyayari. Pero nung tinignan ko na yung mga numero, doon na ako nakumbinse na kailangan na magsalita. So 2023 pa lang, nagsasalita na ako, pero sa Facebook lang. Hanggang later on, marami nang nakakapansin kasi naiintindihan ko. So if you don't mind, magpapakita muna ako ng mga slides. So habang pinapakita ko, wag muna kayo magtanong. After nung presentation ko, tsaka tayo mag-Q&A. Para hindi masira yung trend of thought. Kasi pagko-connect ko yung mga yung mga numero. Kasi ang maganda dito, pag naintindihan nyo na kung ano yung sabihin ng mga numero,
kaya nyo nang ipagtanggol yung mga gusto nyong sabihin. Okay? So can we please show the slides? So I'll talk about the state of the Philippine economy. Doon tayo sa first slide. So, meron tayong GDP at saka GNI. Yung GDP, yung Gross Domestic Product, ang ibig sabihin niya, pag ikaw ekonomista, sinusukat mo yung performance ng isang ekonomiya sa isang taon. Magkano ang nagagastos ng lahat ng sektor ng ekonomiya. Yun yung sa isang side. Sa kabilang side, kung magkano yung napoproduce o kaya napoprovide na services ng isang ekonomiya. Okay? So sa lahat ng bansa, ganito ang pag-measure nila. Kaya nako-compare natin yung economy ng iba't ibang bansa. No? So, na-develop yan over time. So, dun sa expenditure side, yun yung ginagastos. No? So, ano ba yung mga sektor dyan? Yung households. Tayo mga ordinaryong tao, magkano ba ginagastos natin kada taon? Magkano binibili natin? Tapos yung investments, yun yung magkano yung pinapasok ng mga namumuhunan sa ekonomiya. Ikatlo, yung government spending, magkano ang ginagastos ng gobyerno kada taon para sa ekonomiya. At ang ikaapat, net exports, yun yung pag-aangkat or yung pag-export natin. No? Products and services yan, walang manpower. Okay? So, yan ang GDP mo. Pag sinumatotal mo yung GDP, sinumatotal mo yung lahat na apat na yan ang gross domestic product. Ngayon, meron nakalagay dyan na net factor income, di ba? Yung net factor income, yan yung kinikita ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas, minus yung sa mga banyaga nagtatrabaho dito. Kaya net, plus minus. Pero mostly figure na yan, OFW remittances. So kung makikita ninyo, last year, ang household spending umakyat pa ng over 4%, di ba? Tapos yung investments bumagsak na by 2%. Okay? Ang government spending medyo mangat ng konti pero hindi nakataasan. Tapos sa exports minus imports, lagi tayong negative kasi net importer tayo. Mas marami tayong ini-import kesa sa export ng products. Diyan tayo mahina talaga sa pag-export ng mga produkto. Malakas tayo mag-export ng service which is manpower. Pero wala yan sa GDP. Nandun yan sa gross national income. Na hindi nila na dadagdag sa GDP. Pero lumalabas yung effect niyan sa household spending. Kasi yung mga OFWs na nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila, doon pumupunta sa household spending. Kaya kung makikita nyo, ang pinakamataas na growth, household spending. At yun lamang ang nagpapataas sa GDP, sa ekonomiya, yun lang. Kung titignan nyo, mahina talaga yung investments, government spending, at lalo na yung trade. So, kung tatanungin nyo kung ano yung nagtataguyod sa ekonomiya, OFWs. I mean, yung domestic, okay rin, pero hindi niya kaya magpaangat ng economy. Kung wala yung OFW remittances na yan, bagsak na ang ekonomiya. Okay? Yan yung 2025. So, dun sa baba, makikita nyo agriculture, forestry, and fishing. Yan yung supply side. Kung ano yung binibili natin, no? Bibili tayo ng isda, ng bigas, ganyan. So, kung titingnan nyo, yung agriculture, hindi rin masyadong tumataas. No? Ganun din yung industry, lalo na yung industry. Dati yan ang nagtataguyod ng economy. Lalo na yung manufacturing at saka construction. Pero pag titignan nyo, mababa na yung growth ng manufacturing, yung construction negative. Ang talagang pinakamalaking component ng supply side GDP natin ay ang services. So kumbaga, service-driven ang economy natin. Hindi
hindi siya industry-driven, hindi kagaya ng Japan, ng US, ganyan. Malaki ang industry components yan. Tayo hindi, kasi hindi develop yung industrial sector natin. Lalo na yung agrikultura. Yung bigas natin, di ba, ay yung bigas na inaangkat natin sa Vietnam at sa Thailand. Yung technology niyan, galing sa atin. Pero bakit silang nakikinapang? Kasi hindi pinapansin yung kailangan ng mga farmers. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, ang contribution ng agriculture is only 7.9% sa GDP. Napakaliit ng contribution. Kawawa ang farmers natin. Okay? Punta tayo sa next slide. So dito, papakita ko lang yung fourth quarter growth, no? Yung pinakadulo. Tignan nyo. Tignan nyo yung construction, minus 41%. Last year, December, ano yan fourth quarter. Normally, fourth quarter, di ba, pinaka-active yan eh. Kasi dyan maraming bonus ng mga tao, namimili talaga, pang